Inihayag ng Philippine Labor Movement na sa loob ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pang nangyayaring dialogo sa pagitan ng labor groups at ng presidente. Sa gitna ito ng nasa 10 liham ng pakiusap para sa isang pagpupulong na ipinadala sa Malacanang. Kaya naman kabilang ito sa panawagan nila, bukod pa sa pag-certify as urgent sa 200 peso legislated wage hike bill na nakabinbin pa sa Kamara. Ang problema ngayon, I think dapat itigil na yung stop imagining what is good for the workers. Stop talking about us. Talk to us. Sila lang nag-uusap at di nyo kami kausapin para alam nyo kung anong makakabuti. Yun ang aming pinagtataka eh. Bakit sa loob ng 3 taon, wala man lang dialogue between the labor leaders and the President of the Philippines. Napaka-importante pong sektor ang mga manggagawa. Kaya po, maski na paulit-ulit na namin sinasabi ito, hindi po kami, we are not tied to call the President to initiate a dialogue with the trade union movement and the workers group. Tinatayang nasa 10,000 tao ang lalahok sa mga kilos protesta na isasagawa ng iba't ibang labor groups sa mga bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa May 1, araw ng paggawa. Naniniwala si House Deputy Speaker, TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, ito na ang pinakamalaking pagkilos ng mga manggagawa na isasagawa sa loob ng 3 taong panunungkulan ni PBBM. It will be biggest. It is not only TUCP, it's all the trade union movement. So TUCP and other labor groups are there in order to press to the President not jobs fair, but a commitment regarding a wage hike, legislative wage hike. Noong Pebrero nang pumasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod. Pasado naman ang panukalang 100 pesos na wage hike sa Senado noon pang 2024. Nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inutusan na ni PBBM ang regional wage boards na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.